Mga scammer na to, mga walang hiya kayo. Shout out sa mga scammer na to ha. Sa mga scammer na ito, nandito yung mga number nyo. Nakikita ko yung mga number nyo na screenshot ko. Nandito mga number nyo, mga scammer kayo, mga walang hiya kayo, mga walang puso kayo. Ha? Yung mga ginagawa nyo, mga scammer kayo, imbis na makatulong kayo, ang ginagawa nyo, sinasamantala nyo yung sitwasyon ni ate para kayo magkapera. Ha? Hindi maganda yung ginagawa nyo. Ha? Makakakain kayo sa mga ginagawa nyo. Oo, makakakain kayo. Mabusog kayo sa mga ginagawa nyo. Pero balang araw, darating yung karma para sa inyo. Ha? Sobrang asar na asar ako kanina. Nung tiningnan ko kanina yung message ni ate sa Facebook, talagang tiningnan ko yung mga number nyo. Ha? Mga walang hiya kayo, mga scammer kayo. Imbis na makatulong kayo sa kapwa nyo, itong ginagawa nyo. Sinasamantala nyo yung kalagayan ni ate, yung sitwasyon ni ate, para kayo'y magkapera. Mayong gabi. Ayo. Ano yung malin, Angelica Daguplo? Ay, ikaw gidi ay. So, mayong gabi, dayon ko ha. Ay. Nang sama na imong tiyan? Sisit. Ha? Oh. So, ako nga pala si Vince Kabatingan. Siya yung ano mo, husband mo? Vince Kabatingan, charity vlogger. So, nandito ako kasi may isang concerned citizen na nakapagsabi sa akin about sa kalagayan ni ate. Meron kasing concerned citizen na nag-send sa akin ng picture. Ikaw yun. Sabi sa akin na, sir, sana matulungan nyo siya. Kaya tinanong ko siya kung nasaan, kung saan ang address. Si Lori Will. Ano mo? Relatives mo? Ha? Paano mo naging relatives? Sa ano? Sa lula ko. Ha? Lula. Yung mama niya, pamangkin ng lula ko. Yung mama niya, pamangkin ng lola mo. So, magka-relatives nga pala kayo. Oh, kasi inilapit niya kasi sa akin, sinend niya sa akin sa messenger ko na, sir, baka pwedeng matulungan. Kaya tinanong ko siya, kinausap ko siya kanina. Kaya sabi ko sa kanya, subukan mong tawagan kasi gusto kong kausapin. Hindi matawagan kasi wala siyang load. Kaya naisip ko na pupunta na lang dito. Yang layo pala dito. Ang layo pala, halos mag-isang oras kami bago nakarating. Tapos napaka traffic pa. Pagdating dito, napakaputik. Oh, yun sapatos ko. Mahirap talagang daan pag maulan. Oo. Tapos, actually, yung pagbablog ko, weekend lang, every weekend lang talaga. Nasa Sabado at saka Linggo. Kaya lang, napasugod ako sa mga ganitong oras. First time ko ito na napasugod kasi pagka kinabukasan kasi, buong araw ako nasa trabaho. So, ilang taon ka na ate? 26. 26? Ikaw kuya? 34 sir. 34. Saan ka nagtatrabaho? Ipa-extra lang sir. Kasi hindi iwanan to kasi mahirap hindi dito sa bahay. Gano'n na katagal yan, yung tiyan mo? Hindi ko po alam sir kasi nabigla lang ako pag ultrasound ko 7 months siya. May bukol na pala sa lalim. Pwede ba ako maupo? Sir.
Pag Dito lang. Okay na tayo. Siguro makita na ako dito. Kita na ako dito, King? Apo. Okay na ako. So, ganito mga idol. Habang nasa trabaho ako kanina mga idol, nabasa ko kasi yung isa sa mga nagsinend sa akin sa messenger ko na ito si ate. Lumaki yung tiyan ni ate. Sinend sa akin sa messenger. Kaya tinanong ko, ano nangyari sa kanya? Bakit? So, kaya napapunta ako dito, napasugod ako dito mga idol. Every weekend lang sana ako nag-vlog talaga. Kaya lang, buong araw kasi bukas, may trabaho na naman ako. Kaya ito, napasugod ako sa mga oras na ito. Nawa ako sa kalagayan mo. Bakit? Ano ba nangyari? Ba't dapat nasa ospital ka ngayon? sir, walang pera sir. Ha? Wala problema. Ang isipin niyo na lang muna, yung kalagayan mo na makonfine ka sa ospital, tapos mabigyan ka ng agarang lunas. Yung pera, ano naman yung pera? Saka mo na problemahin yan. Mayroon na namang yan eh. Pwede naman tayo makalapit sa, kung babayarin sa ospital, pwede naman tayo makalapit sa malasakit center. Meron namang PhilHealth, meron naman siguro PhilHealth, di ba? Ano kasi yun sir yung resita sa labas. Wala sa So ano sabi ng doktor? kailangan na puro tanggalin ko. Pero Ano naramdaman mo? Masakit siya sa masakit? hindi sa ilalim. Mahapdi sa ilalim. So ito mga idol, napakalungkot po iisipin. Hirap na hirap sila kuya at saka sila ate na dapat sa mga oras na ito nasa ospital. Kaya lang dahil sa kahirapan, nandito sila ngayon sa bahay. Ano yung ano yung ginagawa niyo para para magamot? Wala na. Ha? Wala na. So ibig sabihin naghihintay ka sa walang mangyayari. Ang problema na ako sir, para Ha? umutok dito sa loob niyo. Sa barisis niyo. Ang gusto ko ba hospital. Para So kaya ito mga idol, isa din ito sa mga naging dahilan kung bakit napasugod ako sa mga ganitong oras. Kasi every weekend lang talaga ako nagbablog, Sabado at saka Linggo. Kaya napasugod ako sa mga ganitong oras kasi napaka-critical na po yung kalagayan ni ate. Nakita ko po nung sinid sa akin ng Consul Citizen, relatives pala niya. Nagsabi sa akin na sana matulungan niyo po. Sinid sa akin. Kaya ito, napasugod ako sa mga oras na ito. malaki na nga yung kaibahan niya. Wala pa siyang bit. Malaki yung katawan niya. So, saan ka nagtatrabaho ngayon, kuya? Dito, sa extra na, nilabor ng tubig. Sa niya. 200 kada araw. Buti na lang yun, para may panggatas ng sa mga ito, nas. Okay, may pwede maka... Mga ilang buwan na po yan? Sa palagay niyo? Anim na. Anong na buwan na? Ibutit na ilabas mo pa to. Nailuwal mo pa. Sabi nga ng doktor, bakit daw nabuntis ka daw na may bukol na sa uban. So, ito yung naging dahilan kung bakit nandito ako. Dahil may mga nakapanood sa atin na mga nakapag-sponsor na sa ibang mga vlogger na katulad ko. So, ako bilang isang vlogger din na naghanap din ng mga sobrang nahihirapan. So, nakakapanood din sila sa mga videos ko. Yung ibang mga vlogger nagkaroon ng mga sponsor, nagkaroon na yung na-vlog nila na natatanggap ng mga tulong.
galing sa mga sponsor. So yung mga sponsor nila nakapanood din sa channel ko. Kaya nandito ako para malay natin sa panawagan mo, mahipo po sila. Sana Magkapanawagan ka sa kanila, sabihin mo kung ano yung pangangailangan mo, kung ano yung sitwasyon mo ngayon, at nakikita naman nila para matulungan ka. Ha? sana nga sir, ito yung gabay para matulungan yung kasama ko. So ano lang tayo, ginagamit lang tayo ng mahal na Panginoon para magiging instrumento. So ito yung ano namin, kami na mga vlogger, ito yung adhikain namin na ma-vlog yung mga nangangailangan, yung mga pobre na katulad natin. Kahit kami mga vlogger, mga pobre din kami, mga mahihirap din kami. Wala kaming magawa sa sarili namin kung wala yung mga tulong ng mga sponsor, ng mga nag-sponsor. So, manawagan ka ate kung ano yung kalagayan mo, sabihin mo sa kanila para matulungan ka. So baka sakali tayo ate na isa sa mga viewers natin ngayon, mga oras na to, may upload natin to mamaya or bukas ang video na ito. So manalangin tayo, magbaka sakali tayo, hingin natin sa mahal na Panginoon na kahit isang tao hipuin ng mahal na Panginoon para magpaabot ng tulong para sa iyo. Kung ano man yung ibigay na tulong na ipaabot para sa iyo, maaari alam nila na sa akin sila mag-message, sa atin sila magsabi. So, kung ano man yung iparating nila na tulong para sa iyo, ura-urada makakarating dito. So, manawagan ka ate kung ano yung sitwasyon mo, sabihin mo sa kanila. Sige na, pagkakatawan mo na to. Antay mong kuhan, pangayo sa mga Sana po matulungan niyo po ako. Ako po ay mayroong ovarisis po. Malaki na po yung bukol. Both ovary ko po mayroong bukol. Sana po matulungan niyo po ako sa operasyon ko po. So, mga idol, ito si ate mga idol. Lumaki na talaga yung tiyan niya. Pwede mong, yung tiyan niya, talagang dumubo na yung tiyan niya, mga idol, ito. So, hindi masyado makapagsalita si ate, parang nahihiya, mga idol, ito. Makikita natin, mga idol, sa camera. Ito yung naging dahilan, mga idol, kaya napasugod ako sa ganitong mga oras. Kung makikita niyo, mga idol, sa bawat vlog ko na i-vlog ko, talagang araw ako nagbablog. Ito lang mga oras na to, mga idol, napasugod ako, mga idol, dahil meron pa namang konting natira dito na financial galing sa isang sponsor natin, galing sa isang silent sponsor natin. Actually, ate, itong financial na nandito sa akin, galing to sa isang silent sponsor. Hindi lang siya magpabanggit ng pangalan niya. Inaano ko to, binibili ko to ng bigas at saka pang groceries, saka ko iabot sa mga na-vlog ko. Kaya lang ngayong 10 oras na ng gabi, iniisip ko kung bibili pa ako, abutan pa ako ng siyam-siyam, anong oras na ako makarating dito, tapos traffic pa. Kaya minabuti ko na lang na dumiritso ako dito para at least kahit papaano may maiabot ako sa inyo, ha, kahit kunting halaga lang. Yun lang naman natira dito, kaya ibibigay ko na lang sa inyo. Pero bago ang lahat, bago ko ibibigay sa inyo, yung sinabi ko kanina na nag-message ako sa inyo about sa yung sa GCash ninyo. So mga idol, ito si ate, nakita ko sa post niya kanina nung pagkatapos ng i-message sa akin ng concerned citizen, ng isang concerned citizen. Nakita ko sa post niya na naglagay siya ng GCash sa kanyang post. Humingi siya ng tulong, naglagay siya ng GCash sa kanyang post, at nalaman ko na na-scam. Ito namang mga scammer na to, mga walang hiya kayo. Shout out sa mga scammer na to, ha. Sa mga scammer na ito, nandito yung mga number nyo.
Nakikita ko yung mga number nyo, na screenshot ko. Nandito mga number nyo, mga scammer kayo, mga walang hiya kayo, mga walang puso kayo. Ha? Yung mga ginagawa nyo, mga scammer kayo, imbis na makatulong kayo, ang ginagawa nyo, sinasamantala nyo yung sitwasyon ni ate para kayo magkapera. Ha? Hindi maganda yung ginagawa nyo. Ha? Makakakain kayo sa mga ginagawa nyo. Oo, makakakain kayo. Mabusog kayo sa mga ginagawa nyo. Pero balang araw, darating yung karma para sa inyo. Ha? Sobrang asar na asar ako kanina. Nung tiningnan ko kanina, yung message ni ate sa Facebook. Talagang tiningnan ko yung mga number nyo. Ha? Mga walang hiya kayo, mga scammer kayo. Imbis na makatulong kayo sa kapwa nyo, itong ginagawa nyo. Sinasamantala nyo yung kalagayan ni ate, yung sitwasyon ni ate, para kayo'y magkapera. Ha? Okay lang sana kung i-scamin nyo si ate, tapos sa kanya nyo rin ibibigay. Dahil nangangailangan to. Malaki ang pangailangan nyo. Tingnan nyo yung sitwasyon ni ate. Ha? Talagang mga walang hiya kayo, mga scammer kayo, mga walang puso kayo. Ha? Hindi maganda yung ginagawa ninyo. Nakakakain kayo ng maayos sa mga ginagawa nyo. Pero darating ang araw, babalik sa inyo ang lahat. Sobra pa sa naramdaman ni ate. Ha? So ate, paliwanag mo ate, anong nangyari ate sa Gcash nyo? May tumawag po kasi noon, sir. Tapos sabi ko, Ano te, ano? Ano nangyari sa Gcash nyo ate? may tumawag po sa akin sa number ko. Tapos sabi, taga po raw siya, taga Malasakit. Taga Malasakit Ah. po siya. Tapos ako raw po yung napili na bigyan ng ng pera para sa operasyon ko po kasi nabasa nila po raw yung post ko. Tapos hiningi sa akin yung code. Tapos nataranta naman po kasi ako kasi sino pa naman yung raw po 40,000 po yung ilalagay raw. Tapos hinihingi raw po yung code kasi nandun na po raw siya sa Emilier, sabi. Tapos yung Gcash ko po noon may laman na po 640. Naibigay ko yung code. Pag open ko po sa Gcash ko na wala na po yung Ilang beses po silang tumawag palipat-lipat po. 2 number po yung gamit. Yung una po lalaki ang tumawag, pangalawa po babae na. Taga Malasakit po raw sila, po raw, vlog po raw ni Romeo Di Katakutan yung ginagamit nila po. Romeo Di Katakutan po raw yung nila, tapos combine po raw sa sa Malasakit. Pero nung chinik mo na yung Gcash mo, wala nang pera. Wala na yung sarili mong pera na nandoon. 640. Bigay lang po yun sa mga sir. Sa yung pag-post ko, may nag-donate po. Hindi ko po alam kung sino. Basta pag tingin ko lang sa Gcash ko, may 640 na. Ngayon, hindi mo na mabuksan. Yung Gcash mo, mabuksan mo pa rin. Mabuksan ko pa rin, pero Pero wala nang pera. wala na. Wala nang laman. Wala. Iba na po yung gidabit ko. Oh. So, ito mga idol. Ito mga idol yung nangyari kay ate. Napakasaklap po. Napakasaklap. Sinamantala ng mga scammer, ng mga walang hiyang scammer, sinamantala ang kalagayan ni ate. Imbis na tulungan, ito ngayon. Yun lang ang pera, laman sa Gcash niya. Nalaman ko na lang kanina, kaya isa din ito sa naging dahilan mga idol kung ba't ako napasugo dito ganitong oras, 10 oras ng gabi. Dapat nasa bahay na ako, nakapagpahinga na ako. Pero sinugod ko dito si ate dahil nga yung pera, laman ng Gcash niya ay nawala. Ha? Kayong mga scammer kayo, talagang wala kayong magawa. Iwan ko sa inyo, talagang mark my word mga scammer kayo. Kayo na nag-i-scam, darating ang araw sa inyo. Sobra pa ang mangyayari sa inyo.
Wala kayong magawa kundi manloko lang ng kapwa. Isipin nyo, hindi kayo na konsensya. Kaya kanina mga idol, nung nakita ko, nabasa ko sa post ni ate, minisage ko si ate. Nagpakilala ako sa kanya, minisage ko siya. Natanggalin mo yung yung number mo. Okay lang yung post mo. As is lang yun. Tanggalin mo lang yung number mo. Kasi kung may tutulong man, direkta sa'yo mag-message sa ate. Di ba yun ang sinabi ko sa'yo? Tanggalin mo yung number mo, tanggalin mo yung GCash mo. Kasi diyan nakakahanap ng pagkakataon yung mga manluloko. Diyan nakakahanap ng pagkakataon para sila makapera. Shout out sa inyo ha. Shout out sa inyo, mga scammer kayo, mga walang hiya kayo. Darating ang araw, kakarmahin kayo. Yan sinasabi ko sa inyo. Kasi pag nakilala ko kayo, iwan ko lang sa inyo. Yung mga number nyo nandito, naka-screenshot. Ha? Nandyan pa ba ate? Yung mga number? May tumatawag na. Atin na nga yung ano mo, yung screenshot natin ulit. Para Ano yung cellphone ka? Yung bagong gawa ko ng Gcash, mayroon na naman tumawag. Oo. Kaya nga, nag-message ako sa iyo na tanggalin mo yung number mo sa Gcash. Kasi kung may kusang tutulong man ate na tao, mag-message yun sa iyo. Doon mag-message sa iyo, makikita mo doon. Pero hindi ka rin magkumpiyansa. Huwag ka din basta-basta magtiwala kasi napakaraming manluloko ngayon. Baliwala sa kanila yung yung may masaktan sila, baliwala sa kanila yung may iiyak dahil sa ginagawa nila. Baliwala yun sa kanila. Nang iniisip nila makakain lang sila, yun. Pero hindi nila alam na darating yung karma para sa kanila. Kudong. Yun po yung talaga natin. Kaya nga asar ako kanina eh. Halos nanggagalaiti ako eh. Kaya gusto kong patawagan ka kanina sa isang concerned citizen kasi tinanong ko kasi kung kilala mo ba ito? Sabi niya, oh, kilala ko. Tawagan mo nga. Kasi gusto kong kausapin nga, tanggalin yung yung GCash number mo. Kasi gagawin silang parang tatawagin sila sa'yo. Parate. Ayan. Natawag ako gani gayon na. So, ganito ate. May meron pa naman na natira dito sa ibinigay ng sponsor kasi yung na-i-vlog ko kasi na taga Barangay Mahay naabutan nyo ng tulong galing sa isang sponsor. Meron pa naman natira. Kaya dito ko na lang ibibigay muna sa inyo. So, konti lang to ate, pero at least kahit pa paano sa mga pangailangan mo. So, ibigay ko sa inyo, tapos sa susunod nabalik ko dito, babalikan kita dito. Sa susunod na balik ko dito, kung may blessings na naman para sa inyo, babalik ako dito. Ha? Kung may nais mang mag-sponsor, ipaabot sa iyo ang tulong, so babalikan kita dito. Ha? Kasi itong sitwasyon mo ate, hindi na basta-basta ito. Kasi dapat ate, wala ka dito sa bahay eh. Nasa hospital ka ngayon. Sa ganitong sitwasyon mo, wala ka dapat dito sa bahay mo. Nandoon ka dapat sa paggamutan. So ngayon ate, yun ang problema. Kaya hihingi tayo ng tulong. Hihingi tayo ng tulong. May mga nag-sponsor sa mga kapwa ko, mga vlogger na nakakapanood sa video ko. Baka maawa sila sa'yo. Meron tayong dito na bigay na pera galing sa silent sponsor. Kunti lang naman to mga idol. So ate, ito ate. Kunin mo ito ate. 1 2 3 4 5. Ate, panggastos nyo na lang muna yan, te, ha? Babalikan natin si ate dito mga idol
kung sakaling mayroong tulong na naman na darating para sa kanya, ay babalikan natin si ate. So ito si Ate Angelica Daguplo. Lumubo yung tiyan mga idol dahil may cancer daw sa mattress, sa ovary. So kailangan operahan, kailangan ipa-doktor, so kailangan din ng gastos. Kaya nandito si ate sa bahay niya kasi hirap sa buhay. Nandito siya, dapat nasa ospital siya sa mga oras na ito. So sana po mahabag po kayo kay ate. Ipuin po kayo ng mahal na Panginoon para po matulungan si ate. So magpasalamat ka ate sa silent sponsor natin. Maraming salamat po sa iyo. Sino ka man kasi hindi kita kilala. Sana marami po kayong matulungan na katulad ko. Maraming salamat po.